Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat tinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ika-6 na linggo at kung tutuusin ay ito na yung mga huling araw bago po ang tuluyang paglisan ni Jesus sa mundong ito. Physically, hindi na nila makikita si Jesus dahil sa nalalapit na pag-akyat niya sa langit. So lahat, kung mga bagay na matututunan natin sa kwento ng Ebanghelyo, maging si Kristo may hangganan ang pananatili sa mundong ito. Physically, yung literal na nabuhay siya sa mundong ito, may nakatakda o itinakda ang Diyos na hanggang dito lang. At alam na ito ni Jesus, tinanggap na ito at tanggap ito ni Jesus na isang araw kailangan niya nang iwan ang mundong ito, kailangan niya nang iwan ang mga mahal niya sa buhay. Di ba? Kung maalala niyo po na buhay pa yung nanay niya, buhay pa yung mga kaibigan niya, iiwanan na niya ito. Aakyat na siya sa langit. Pero muli, bago siya umalis, ay kanyang pinalalakas ang loob ng mga alagad, inihahanda niya ang mga kalooban ng mga alagad para nang sa ganon, sa kanyang paglisan, sila naman ang magpapatuloy ng gawaing kanyang sinimulan sa tulong ng Espiritu Santo. Nakukuha po ba? Kasi isa ito sa bagay na ayaw nating harapin, ayaw natin tanggapin, aalis at aalis ka. Para bang mas maganda yung mas maging handa ka din na aalis ka. Kasi ito yung kinakatakot natin. Bakit ayaw natin mawala sa mundong ito? Kasi inaalala natin, paano sila? Paano pag wala na ako? Sinong magluluto? Sinong mag-aasikaso? Sa mga ganyang pag-iisip, di ba?
Inihahanda mo ba ang mga taong dapat mong iwan? O maging ikaw, ayaw mo talaga silang iwan? Kasi minsan din naman, tayo, ayaw nating mawala ang isang tao, ayaw nating umalis ang isang tao, hindi dahil sa, gusto natin silang manatili, kundi dahil nasanay tayong maging dependent sa Kanya. Kaya tayo, hindi natin simulan kung ano ang dapat nating sinisimulan na. Kaya nga, di ba, alam po, sa konteksto ng magulang at anak, ang mga magulang ba, inihanda nyo ba ang inyong mga anak para sa buhay na kanilang haharapin? Marami kasi, talagang, syempre, tanda ng inyong pagmamahal, gusto ninyo kayo lahat ang gumawa. Pero sa kalaunan, hindi ito makakabuti sa kanila. Yung bang, dapat tinuruan mo ng gawaing bahay. Dapat tinuruan mo kung paano mag-asikaso ng pamilya. Di ba? Kung naalala ko lang po, Di ba dati, nung hindi pa uso itong mga diaper na ito, di ba, tinuruan tayo ng ating mga magulang na mag-asikaso ng mga batang kapatid. Kung baby pa, paano magpalit ng lampin, paano magtimpla ng gatas, paano magpaligo. Kaya, nung ikaw ang lumaki, easy sa'yo ang gawaing bahay. Nakikita niyo po ba? So, inihahanda ba natin ang mga tao sa paligid natin para matuto sila kung sakaling tapos na ang oras mo sa mundong ito? Inihahanda mo ba? O hanggang ngayon, ayaw mong umalis? Ayaw mong lumisan sa mundong ito? Minsan din naman, yung pangamba natin, di ba? Paano na pag wala ako? Di ba may ganyan? Paano na pag wala ako? Alam nyo, may hirapan ang mga taong iiwanan mo, pero mabubuhay sila. Kahit wala ka. Pero ang tanong nga, paano mo inihanda ang mga tao sa paligid mo kung sakaling wala ka na sa mundong ito? Pinatatag mo ba ang kalooban nila? Tinuruan mo ba sila ng mga bagay-bagay na dapat nilang matutunan sa pagharap din nila sa hamon ng buhay na ito? Sa ayaw at sa gusto natin, may katapusan tayo. Either aakyat tayo sa langit, kapiling ni Jesus, o bababa tayo na wala doon si Jesus. Amen?